Salamin ni Laozi. Kakakuha ko lang ng blue buff sa jungle. Sino ang walang mata na nagtanggal ng kable? Ikaw, Luffy. Lin Chen. Kakabrowse ko lang sa computer ng performance arc kanina. Bigla na lang akong nabulag. Hindi ba't nag-uusap pa tayo kanina? Saan ito? Nakapaglakbay ako sa oras. Sa galing ko, ang lugar na ito ay parang isang puting papel. Una, gagawa ako ng makina. Pagkatapos magpapatingga at gagawa ng kanyon. Huwag nang sabihing isang blue buff lang. Kahit ang trono ng emperador, papatagin ko yon. Sama-samang magkakapatid. Walang kapantay sa mundo. Ano bang kalokohan yang dalawang pulubi? Tara na, tara na. Nagugutom na kaya nagiging baliw. Mag-ingat sa mga baliw, baka kumagat. Aba. Ang pag-aklas ni Laulo ay isang pisikal na gawain. Kain tayo sa lungsod para kumain ng lechon. May pera ka ba sa katawan mo? Walang kwenta. Ngayon, tanging ang aking matibay na espiritu na lang ang natitira. Magpunta muna tayo sa lungsod para magpakabusog. Tumigil ka dyan, anong hayop na aso. Kahit ang King Zhou ay pinapasok nyo ng walang permiso. Huwag nang mag-aksaya ng oras, pasok sa lungsod, 10 kwento bawat tao. Kailangan ding ilabas ang daan para suriin. Sira ang daan. Walang daan, ibig sabihin ay mga iligal na naninirahan. Ito ay sa dinastyang Dayan. Mga ginoo, mga sundalo. Ito bang daan? Kami ng aking kapatid ay naharap sa mga bandido sa labas ng lungsod. Nahulog sa mga bandido. Nakikita ko kayo ay mga espiya na ipinadala ng Black Tiger Village. Kahit na hindi kayo mga bandido, ay mga tumakas mula sa malaking kampo sa Hilaga. Halika na. Arestuhin niyo ang dalawang hindi kilalang tao na ito. Grabe kayo, mga sinaunang tao, walang pakundangan sa digmaan. Pakinggan niyo ang paliwanag ko. Anong impyerno ito? Nagising ka na ba? Gising na si Ginoo. Sabihin mo na. Mga palaboy na walang kahit anong dokumento. Nakatayo sa labas ng pinto ng lungsod, nagmamasid. Kung hindi kayo susuko, dito sa bilangguan ng bayan, may 72 na kagamitan. Ngayon, mararanasan nyo ang lahat ng ito. Kami ay mga mabuting mamamayan. Nasa graduate studies pa ako at nag-aaral ng siyensya. Anong mga kalokohan ang pinag-aralan sa graduate studies? Dahil sa matigas ang ulo ng patay na baybe. Kailangan talagang gumamit ng mabigat na parusa. Unahin ang mainit na bakal. Hindi ako naniniwala na hindi mabubuksan ang bibig ng dalawang palaboy. Ayos na, kakalipat ko lang at magiging mainit na grill na ako. Nabulaanan ang iyong mga mata. Isang maliit na opisyal lang ng selyo. At nagmamaliit pa sa akin. Kung ipipilit mong gamitin ang mainit na bakal na ito, siguradong hindi lalampas sa 3 araw. Ikaw ang siyam na ang kanizaw. Kahit ang aso sa pintuan nyo ay mapapatay din. Lolo, nagwawala ka na ba? Ngayon wala pa kaming pambili kahit ng puting pan. Anong pinagagagawa mo dito? Opisyal ng kaharian. Ito ay isang malubhang kasalanan na magpapasara sa buong pamilya. Ikaw, opisyal. Sino ka? Ako ang Deputy Minister of Revenue sa kasalukuyang dinastya. Nakatoka sa utos na inspeksyonin ang koleksyon ng buwis sa 8 prefecture sa Jiangnan. Special Duty Salt Supervisor. Ang nasa tabi ni Luffy ay si guard pangangalaga ng pagsubok. Dumaan kami sa Black Wine Forest, 50 li sa labas ng lungsod ng King Zhou. Naharap sa malaking grupo ng mga tulisan na nanloloob. Upang mapanatili ang lihim na sulat ng investigasyon ng imperyo. Kami ng aking kapatid ay nagpalit ng sasakyan at damit. Nagsuot kami ng mga pulubi upang makaligtas. Nais naming pumasok sa lungsod upang humingi ng tulong sa iyo, ang magulang na opisyal ng King Zhou. Hindi ko akalain na ikaw, isang bulag na aso, ay inisip na ang mga embahador ay mga kriminal na ikinulong sa kamatayan. Ang mga tulisan sa King Zhou ay naubos na sa ilalim ng pamamahala ni Zhou. Ngayon, ikaw ay nag-imbento ng mga parusa sa mga opisyal ng gobyerno. Ang iyong itim na sombrero, pati na rin ang iyong ulo, ay hindi mo na ba nais panghawakan? Ang hindi pagkakaintindihan na ito, marahil ay talagang isang hindi pagkakaintindihan. Huwag makinig sa mga sinasabi ng baliw na ito, Ginoo. Ang magpanggap na opisyal ng palasyo ay kasalanang maaaring magdulot ng kamatayan sa pamamagitan ng paglilitis sa huling sandali. Kagawaran ng pananalapi. Sila ang responsable sa pondo ng buong bansa. Laging tanging ang mga dalubhasa sa matematika, na may malawak na kaalaman at hindi nakakalimot sa nakikita ay karapat-dapat. Sa itsura mong madumi at amoy na maasim, marunong ka bang magbasa ng mga talaan? Marunong ka bang gumamit ng abakada? Bakit ang maliit na opisina ng bayan na ito? Naisubukin ang kakayahan ng opisyal na ito. Hindi ko lang kayang.
kung hindi mo kayang ayusin ang ilang simpleng mga account. Siyempre, ang taong ito ay isang manloloko na nagtatago. Dapat siyang patayin agad, upang maiwasan ang mas mahabang problema. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ginoong Wu, kailangan mong magbilang. Huwag nating ipahiya ang ating King Zhao. Mahal na Ginoo, mangyaring magtanong. Ako'y nagtrabaho sa accounting sa loob ng 730 taon. Kung may isang pagkakamali sa bilang, ako'y handang harapin ang parusa. Pakinggan nyo, kahapon ako'y nag-imbestiga ng lihim. Suriin ang mga presyo. Humiram muna ng 7,100 na barya kay Zhang Tuho, at humiram ng 100 na barya kay Li Zhangyi. Kaya ang kabuang utang ay 200 na barya. Ngunit may pagkakamali sa kalkulasyon. Walang pagkakamali, ang hiniram na pilak ay 200 na buo. Pumunta ako sa kainan at umorder ng isang mesa ng pagkain at inumin. Gumastos ako ng 177 na barya. May natitirang 3 sentimo pa sa kamay. Diba? 177 panandang pandagdag 3 katumbas equals 200, tama ang talaan. Narito na ang pangunahing punto. Makinig ng mabuti. Paglabas ko, nakasalubong ko si Zhang Tuto. Nauna ko siyang binayaran ng 1 sentimo. Nakasalubong ko si Li Shopkeeper. Bumalik ako sa kanya ng 1 sentimo. Ang natitirang sentimo ay itinabi ko para sa aking tip. Nagbayad ng 2 sentimo. Itinabi ang 1 sentimo. Makatarungan at makatwiran. Walang pagkakamali. Ngayon, may utang akong 79 sentimo kay Li Zhang Tuhod. 79 dagdagan ng 79 ay katumbas ng 178 na barya. 178 na barya ang utang. Itong 178 na barya na utang. Dagdagan pa ang isang barya na itinabi ko sa aking bulsa. 178 dagdagan ng isa ay 179 na barya. Ginoong Wu, dahil ikaw ang eksperto sa mga aklat. Sabihin mo sa akin, saan nga ba napunta ang unang barya na inutang ko? Hindi ba't ito ay pinagnakawan ng mga ganitong mga tiwaling opisyal? Para sa kanilang sariling kapakinabangan. 178 na barya ang utang, dagdag pa ang isang barya sa bulsa. Pagkatapos ay nagkakaroon ng 179 na barya. Maliwanag na nangutang ng 200 na barya. Bakit nagiging 179 na barya na lang? Nakakabaliw. Paano naglaho ang isang barya mula sa mga aklat? Paano pwedeng makalipad ng walang dahilan ang pera? Hindi may paliwanag. Ayos ang King Zhou. Isang maliit na utang na 200 wen. Kahit na nagtatrabaho ka bilang isang tagapayo ng 30 taon, nawala pa rin ito sa harap mo. Isang wen lang kung iisipin mong mas malaki ito sa King Zhou. Mayroon kang taunang koleksyon na 100,000 layang ng buwis. Gaano karaming kabuhayan at yaman ang napupunta sa mga bulsan nyo? Anong kasalanan mo? Ginoo, patawarin mo ako. Nabulag ang mata ko. Nabulag ang tulog ko. Dapat akong mamatay. Pakawalan nyo na agad ang 2 Ginoo. Itulak nyo palabas ang mga walang pakundangang sundalong nagbabantay sa lungsod. Putulin nyo ang mga binti nila, bilis. Si Lao Luo. Talaga namang sayang ang talento mo bilang kapitalista sa modernong panahon. Ang galing mo sa brainwashing ng NLN. Kahit saan, kaya mong maging leader. Gumising ka na, Zhao Darren. Nakabihis ng pangkaraniwan ang opisyal na ito. Ang pagkakakilanlan ay lihim. Hindi ito dapat ipagsabi. Kaming magkapatid ay nahulog sa panganib. Ang aming pera at mga opisyal na dokumento ay ninakaw ng mga tulisan. Sinasabi mo, sa susunod, ang mga gastusin ng opisyal na ito sa King Zhou ay dapat suriin at alamin. Naiintindihan ko. Sasagutin ko ang lahat. Tawagin ang tao, kunin ang 100 tael na mga salinang pilak. Huwag kunin ang 200 tael na pilak. Magbigay ng magandang pagtanggap sa 2 Ginoo at alisin ang pagod. Mag-ingat kayo sa paglalakad, mga Ginoo. Kung may kailangan kayo sa King Zhao, sabihin nyo lang. Naiintindihan ni Zhao ang sitwasyon. Pagbalik ko sa Beijing, tiyak na magsasalita ako ng maganda tungkol sa iyo sa harap ng ministro. Hahaha. 200 na liyang. Si Lao Luo, ito ang tinatawag na walang kamay na pagsasamantala sa lobo. Ang talino mo sa mga palaisipan ay talagang kahanga-hanga. Pero seryoso. Saan na ba napunta ang 1 wen na yon? Kanina, binilang ko rin sa isip ko. Parang talagang nawala ng 1 wen ah. Ikaw, isang master's degree sa science. Pwede bang gumamit ng utak? Pwede bang idagdag ang utang sa pera mo? Yung utang mong 178 wen. Kasama na ang 1 wen na hawak mo. Dapat ibawas mo ang 1 wen mula sa 178. Magiging 177 wen ang nagastos mo. Ang kapal mukha mo. Naikot ka lang ng tuso mong negosyante. May pera na.
Punta tayo sa Zuixianlu para kumain ng masarap na inihaw na pato. O kaya'y pumunta sa guling para makinig ng musika. Kumain ng inihaw na pato, walang kwenta. Punta tayo sa palengke para bumili ng pinakamurang taba ng baboy. At bumili ng maraming abo at slaked lime. Laulin, ikaw na mekanikal na baliw. Alam mo ba ang reaksyong sa saponification ng taba? Napakadali lang ng monopolyo sa mga produktong pang-araw-araw. Basta't sapat ang materyales. Ngayong gabi, gagawa ako ng malaking usok para sa unang piraso ng purong. Mabisang panlinis na sabon. Sige, lumayo kayo. 2 amoy ng pulubi. Huwag ninyong gawing marumi ang tindahan ng aming may-ari. Maaari na ba tayong pumasok ngayon? Ay nako, mga Ginoo. Pumasok na po kayo, pumasok na. Mga Ginoo, talagang hindi halata na kayo ay mga tunay na tao. Agad kayong bibigyan namin ng pinakamagandang longjing. Sinasabi nga, ang tao ay nakikita sa suot. Ang bodha ay nakikita sa ginto. Laulin, sa ganitong itsura natin, pwede na tayong makipag-usap tungkol sa round 8 na financing. Hindi na tayo kailangang mag-alala na matatawag na kulto. Nakalabas na ang tae, no? Huwag na magpaligoy-ligoy pa. May 140 ang patayong pilak sa kamay. Magmadali na tayo sa pangunahing bagay. Kung gusto mong magnegosyo ng pang-araw-araw na gamit, kailangan mo munang magtayo ng pabrika. At ang paggawa ng sabon ay nangangailangan ng maraming tubig. Mas maganda kung makahanap ka ng lugar na malapit sa pinagkukunan ng tubig. Nandyan na ang lugar. Laulin, oras mo nang mag-perform. Anong materyales ang kailangan? Gagawa ako ng listahan ng bibilhin agad. Ang pangunahing proseso sa paggawa ng sabon ay ang saponification. Sa madaling salita, gumagamit tayo ng malakas na pandikit at mantika, na nagkakaroon ng reaksyong kemikal sa mataas na temperatura, na bumubuo ng sodium fatty acid soap at glycerin. Huwag magbanggit ng mga terminolohiyang hindi ko maintindihan. Diretso na lang, anong bibilhin? Unang, mantika. Bumili ng taba ng baboy sa butcher. Mas mura, mas mabuti. Huwag yung mga pino. Kailangan yung mga hindi gustong bilhin na mga laman loob at taba. Ikalawang, magandang bulak. Walang sodium nitrate sa sinaunang panahon. Kailangan nating gumawa nito sa sarili. Pumunta ka at bumili ng malaking halaga ng slaked lime at abo ng halaman. Ang pangunahing sangkap ay potassium carbonate. Ang slaked lime ay nagiging hydrated lime kapag hinaluan ng tubig. Pagkatapos ay ihalo ito sa solusyon ng abo ng halaman. Maaari tayong makakuha ng solusyon sa sulok na naglalaman ng liquid potassium oxide. Bagaman hindi ito kasing epektibo ng modernong. Pero sa sinaunang panahon, sapat na ito. Pangatlong, bilhin ang malakiang asin. Sa huli, kailangan ng pagpapahiram. Paghiwalayin ang sabon at lotion. Lolo Lin. Sayang naman ang utak mo kung hindi ka mag-isip ng Sige, magtayo ka ng kalan sa bakuran. Ako'y magbibili. Magdagdag ng alkaline water. Linchen, putang ina mo. Nagluluto ka ba ng tae? Magtiis ka, ito ay isang kinakailangang proseso ng reaksyong kemikal. Ang taba ay nagiging pira-piraso sa ilalim ng alkalina na kondisyon. Malapit na itong maging porma. Nay, kayong dalawa, mga bagong salta. Nagluluto ba kayo ng dumi? Bilisan mo at itigil mo ako. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa pulis. Tiyakin mo na huwag magalit, huwag magalit. Kami ng kapatid ko ay nagluluto ng tradisyonal na gamot na alak. Malakas ang bisa, kaya't medyo matapang ang lasa. Pasensya na po. Ito lang ang aming niluluto. Malapit na. Nagawa na. Kunin ang mga patak na nasa itaas. Ilagay sa kahoy na hulma at pisilin. Patuyuin at palamigin. Nagawa na, ito ang unang piraso ng sabon ng dinastyang yan. Ito na ang bagay. Mukha itong dumi. Amoy parang patay na daga na sabon-sabon. Sigurado ka bang mabebenta ito? Hahayaang mong saktan at insultuhin ang produkto ko. Purong fatty acid sodium na gawa ng Lingjin. Kakayahan itong magtanggal ng langis. Mas mahusay kaysa sa mga binibenta sa modernong supermarket nyo. Mas malakas pa. Sa tingin mo, sino ang dapat nating pagbentahan nito? Siyempre, ibebenta ito sa mga tao. Pinababa natin ang gastos ng ganito. Isang pirasong sabon, ibebenta ng ilang sentimos. Maliit na kita, maraming benta. Kung lahat ng tao sa daya yan ay bumili ng isang piraso, yayaman din tayo. Mali, sobrang mali. Ibebenta ito sa mga tao.
Kahit pagkain, hindi kayang bilhin ng mga tao. Bibili siya ng ganitong bagay gamit ang ilang barya. Para hugasan ang kanyang sira-sirang damit na hindi niya pinalitan sa loob ng isang taon. Mas pipiliin nilang pumunta sa tabi ng ilog para mangolekta ng mga buto ng soapberry. May katwiran. Paano kung ibenta kay mayayaman? Sa tingin mo, anong mayamang dalaga ang magsasagawa ng ganito sa kanyang malambot na mukha? Ipahid ito na parang amag na puting-putik. Amoy pa ng taba ng baboy na may amoy na masangsang. Anong gagawin mo dyan? Pinaghirapan natin buong hapon. Hindi pwedeng itago na lang at gamitin pang paligo. Old Lin, ang alam mo lang ay gumawa. Hindi mo alam kung ano ang tawag sa negosyo. Pagpapakete. Sa mundong ito, basta't maayos ang pagkakapak. Kahit isang malaking bato. May bebenta sa presyo ng ginto. Bukas ng umaga, pumunta ka sa botika at bumili ka ng ilang kilo ng pinakamurang pampalasa. At bumili ka rin ng kaunting pinatuyong mga petalya ng rosas. Sa oras ng pagluluto, idagdag ang insenso at katas ng mga bulaklak. Para maitago ang amoy ng baboy na mantika. Pupunta ako sa pinakamagaling na karpintero sa lungsod. Gamit ang mga dekalidad na piraso ng garing na kahoy. Gagawa ng ilang napakagandang kahon na kahoy. Sa loob ng kahon ay ilalagay ang pulang sutla. Pagkatapos ay maghahanap ako ng isang eskultor. Sa ibabaw ng sabon, iukit mo sa akin ang 5 malalaking salita, pambansang sabon. Pangalawa ang function. Ang ibinebenta natin ay pagkakakilanlan. Ito ay uri ng estado na wala ang iba. Isang pakiramdam ng karangyaan na akin lamang. Ang natitirang marketing ay ipagkatiwala mo sa akin. Magsisimula na tayong mang-ani sa mundo ng mga sosyalita ng Great Yan. Huminto ka, saan ka nang galing, mabahong pulubi. Nanghingi ng pagkain hanggang sa pintuan ng pamilya ng prinsipe ng county. Tumigil ka na. Hindi ka man lang magpapaligo, tignan mo kung anong klase kang tao. Sandali lang. Napapadilat ang mga mata mo. Sabihin mo sa iyong ikapitong asawa na dinalhan siya ng espesyal na sabon na ginagamit sa palasyo. Para sa palasyo. Sa suot mong mga piraso ng tela. Kung ikaw ay isang malaking mangangalakal mula sa kabisera, ako na ang reyna ng langit. Tawagin ng mga tao, itapon ang baliw na ito. Hindi nyo na kailangang itaboy. Ako na ang aalis. Sandali lang. Ang bango ng amoy. Nakilala na si Anye. Nasa kamay ng karaniwang tao ang kayamanang ito. Hindi lang ito mabango sa buong mundo. May bisa rin ito sa paglilinis at pag-ukit ng kahoy. Walang katibayan ang sinasabi. Manghiram ng lababo, at isang piraso ng basahan. Buksan ang mga mata at tingnan ng mabuti. Ano ang ibig sabihin ng dainaigoy? Nako, ano ba talaga ito? Na kayang magpabata ng balat. Nag-aalis ng karumihan at karaniwang katangian para sa mga anak ng langit. Libreng ibinibigay. Ginuot ginang waifu, ang perpektong ganda at bango. Tanging ang opisyal na nag-aalaga ng mga produktong ito ang karapat-dapat sa iyong makinis na balat at perlas na kutis. Kung maganda ang paggamit ni Ginuot Ginang, maaari kang magpadala ng tao sa kanlurang bahagi ng lungsod para hanapin ako. Tandaan, ang bagay na ito ay may masalimuot na proseso. Buwan-buwan ay 50 piraso lamang ang nalilikha. Unang dumating, unang makakuha. Laulo, nasaan ka na? Ako ang namamahala sa teknikal na produksyon. Ikaw ang namamahala sa marketing. 7 araw na itong lumipas. Walang kahit anino ng multo ang dumaan bumili. Pati ang pambili ng baboy na mantika, naubusan na tayo. Tanghalian, tanging hangin lang ang inumin. Bakit ka nagmamadali, hayaan mong lumipad ang bala sandali. Walang kwenta, malapit na tayong mamatay sa gutom. Dito lang ito. Huwag hayaan na mauna ang mga tao ni Zhang. Magbaba kayo. Ang aming dalaga ay pinsan ng gobernador. Huwag mo akong pisilin sa sapatos. Ginoong Luo, sinabi ng aming ikapitong ginang. Bumubula, nagbigay ang aming ginang ng 15 tile. Sakop lahat ng 20 tile. Nagbigay ang aming Panginoon ng 20 tile. 1-0 tile. 20 tile. Ang gastos ng basang sabon na ito ay wala pang 3 sentimo. Anong ingay, sinabi ko na ito 7 araw na ang nakalipas. Ito ang patakaran ng Four Seas Guild. Ang espesyal na sabong ginagamit ng Imperial Court ay may limitasyon na 50 piraso bawat buwan. Unang dumating, unang makakuha. Ginoong Luo, wala akong pera. Kahit anong presyo, itakda mo. Hindi ito tungkol sa kapasidad ng produksyon. Sa sabonong ito nagawa sa niebe.
Inilagay ang 71 uri ng mahahalagang halamang espiritu. Kinakailangang kunin ang espiritu ng langit at lupa sa gabi ng full moon. Ngunit dahil seryoso kayo, ako ay magpapalaya ng huling 30 na slot para sa pagbili ngayong buwan. Hindi ito ibebenta bilang stock. Ibinebenta lang ang mga sertipiko ng pagkuha. 2 tael ng pilak bawat sertipiko. Ito na ba ang mga larong sinimulan ng mga kapitalista ngayon? Presale na mga features. At marketing na may gutom. Hindi pa nagagawa ang produkto. Pero kinukuha na ang buong bayad. Bibili ako, bibili ako. Bibili ako, mga inang. Huwag magmadali, ito ay para sa aking asawang may 40 tael. Kumikita na tayo, old law. Talagang yumaman tayo ngayon. Kabuang 680 liyang. Kasama pa yung naiwang dati. Sobra pang 700 layang. Ang yaman ay nakakaakit ng damdamin. Ngayon ay nagpasabog tayo sa socialite circles. Sa isang araw, kumita tayo ng ilang daang liyang. Yung mga matatandang negosyante at mga salot sa bayan. Siguradong umaagos na ang laway nila ngayon. Ano nang ikinabahala, ako'y nag-aral ng mekanika at kemika. Sa mga nakaraang araw, bukod sa paggawa ng sabon, gumawa rin ako ng uling mula sa nitro at asupre. At nag-assemble ng ilang gamit pang depensa. Kahit hindi ako makagawa ng TNT. Pero kayang-kaya kong gumawa ng mga simpleng pampasabog. Ito ang 2 dayuhang ito. Mga pulubi, hanapin niyo ang recipe para sa akin. Sa huling gabi na. Kayo, ito ay isang holdapan. Holdapan, ako ang pangunahing tao dito, ginagawa ko ito para sa tama. Ako, ang matanda, ay may awa. Bibigyan ko kayo ng buo ninyong buhay. Kung hindi, ngayong gabi papatayin ka namin at kakainin ng aso. Sana sinabi mo agad ang resipe. Ang resipe na ito ay buhay namin ng kapatid ko. Nakasaad dito. Ang paraan ng pagluluto ng 81 na halamang gamot. Sabihin mo na kung kulang ng isang sangkap. Putang ina, papatayin kita. Sayang talaga. May isang napakahalagang sangkap sa resipe na ito, na tinatawag na chuanchangsan. Kunin mo ang resipe at sundin ang mga tagubilin. Hindi lalampas ng 3 araw. Ang buong pamilya mo ay mamamatay na may mga sugat sa katawan. Bakit mo ako pinapahirapan? Pagsabugin mo sila at patayin. Si Laolin ay may talento. Iyan matagal na akong naghanda. Magbibigay ako sa inyo ng isang artipisyal na liwanag. Anong klaseng sirang bagay ito, Dark Weapon? Nalabo ang mata ko. Nalason ako. May mahika silang kakaibang tumakbo na. Hindi ba't gusto ni Boss Wang na durugin ko at ibigay sa aso? Bakit hindi pa rin kayo masaya sa resip ko ng 9 araw nakswanli? Mahal na Diyos, pakiusap. Nagkamali ako, hindi na ako muling magtatanim ng takot. Ito ang lahat ng aking salapi. Ipinagkakaloob ko ito sa inyong dalawa. Bumili ng buhay gamit ang pera. Bumili ng buhay gamit ang pera. Mabuti naman at naiintindihan mo. Bumalik ka at sabihin sa mga kasamahan sa bayan na naiinggit. Ang samahan ng mga negosyante sa 4 na dako ay nagtataguyod ng maayos na pakikitungo para sa kita. Ngunit kung may mga has na kumatok sa gitna ng gabi muli, sa susunod, hindi lamang ang inyong mga mata ang sasabog. Naintindihan ng maliit na tao. Maliit na tao, aalis na ako. Laolo, magkano na ang pera natin ngayon? Kasama ang 300 tael na donasyon ni Wang Fugi. Umabot na ito ng mahigit 900 tael. Tara na, kapatid. Bukas ng umaga. Pupunta tayo sa pinakamagandang lugar sa gitna ng lungsod. Bibili tayo ng pinakamalaking bahay. Simula bukas. Wala nang mga hamak sa malaking compound. Ang malaking usok ay opisyal na tatanggap ng plake mula sa pinakamayamang samahan ng mga negosyante. Rufy, sayo ang lahat. 9 na layang de silver. Ginastos mo ang 300 layang. Sa lungsod, bumili ka ng isang tindahan na may 3 pasukan at bakod. Ang natitirang 600 layang. Ginamit mo lahat para bilhin ang pampang ng mga batong walang kwenta. Walang alam sa bagay na yan. Anong magagawa ng sirang bahay sa lungsod? Lely, pwede lang gawing flagship store para mangolekta ng pera. Laolin. Ikaw ay isang mekaniko, hindi mo ba ito nakikita? Narito ang libreng, walang katapusang pinagkukunan ng hydropower. May sapat na espasyo na hindi kailangang mag-alala sa mga residente. Dito. Magiging duyan ng unang rebolusyong industrial ng Daxian. Nakita mo na ang mga plano ng lupa. Gusto kong magtayo ng 3 malaking pabrika na isa 0 talampakan ang lapad sa tabi ng ilog. Hindi lang dapat malawak, kundi dapat matibay din ang pader, na kayang pigilan ang mga magnanakaw. Bibigyan kita ng isa 0 araw, isa 0 araw. Talaga bang hindi mo naiintindihan? O nag-enjoy ka lang sa mga matatandang unggoy? Sa mga batuhan, wala ni isang maayos na kahoy.
Kailangan mong magtayo ng 3 malaking workshop. Kailangan ng kalahating buwan para sa pagpuputol ng kahoy at pagdadala ng mga bato sa bundok. Kailangan din ng malagkit na bigas at dilaw na luwad para dahan-dahang itayo ang pader. Sinasabi ko ito ng diretsyo. Pinakamabilis ay 3 buwan. At dahil sa pagmamadali mo, dapat doblehin ang bayad sa paggawa. Kailangan ng 300 tile na pila. Iyan na ang pinakamabilis na oras sa loob ng 3 buwan. Itong 2 dayuhan, wala silang alam sa pagtatayo ng bahay. Akala nila, dahil mayaman sila, pwede na silang gumawa ng kahit anong gusto. Walang magandang pulang kahoy para sa mga beam. Ang bahay na 10 talampakan ang lapad ay siguradong babagsak. Mababagsakan sila. Tama na, Laulin, magpahinga ka. Wala kang papel sa araw na ito. Itong mga ancient contractor, sayo na yan. 3 buwan, 300 layang ng lubid. Kung sasabihin kong hindi ako gagamit ng kahoy o anumang matigas na material, bago magtakip silim ngayon, maaari akong magtayo ng isang pader na hindi matitinag dito sa lupa. Hahaha, Ginoong Lin, parang hindi ka pagising, ah. Kung magagawa mo ngayong araw dito sa libreng lupa, isang pader lang ang buuin mula sa wala. Ako na ang mamumuno sa depensa. Sa susunod, ang 50 kong mga kapatid. Magbibigay sa iyo ng libreng serbisyo sa loob ng 3 taon. Tiyak na sang-ayon ako dyan. Lolo Lu, ipakuha mo sa kanila ang mga nasunog natin noong nakaraang araw. Sa mga supot na ito ng abo, hindi kaya gusto niyang gawing pandikit ang harina para sa semento, buhawi, at apog. Pulbos at buhawi, 2 bahagi, 1 bahagi. Magdagdag ng tubig, haluin mong mabuti. Ihanda ang kahoy na kawali, ilagay ito doon. Ibuhos lahat sa kahoy na kawali, pindutin ng mahigpit. Itong halo ng sirang putik, ibuhos sa kahoy na kawali. Hintayin hanggang matuyo ang tubig. Itong putik, 1 tulak lang, bumagsak na. Ito rin ay tinatawag na malakas. Sige na, Ginoong Lin, madilim na. Sawa na ako sa iyong mga kalokohan sa putik. Kailangan ko nang umuwi para kumain. Ihanda mo ang 300 tile na pila. Bukas, pupunta tayo sa bundok para magputol ng kahoy. Bakit ka nagmamadali? Tignan mong mabuti kung ano ang tinatawag na likha ng Diyos. Paano ito posible? Paano magiging bato ang putik? Kung hindi ka naniniwala, subukan mong basagin ito gamit ang lahat ng lakas mo. Tama na ang tungkol sa pustahan ni Lu. Walang kulang sa aming samahan ng negosyante. Bibigyan kita ng doble sa sahod. Itayo mo ang 3 workshop na ito. Tinitiyak na ang perang kikitain nyo sa buhay na ito ay higit pa sa pinagsama-samang kita ng inyong 8 buhay. Ngunit kung sino man ang mangahas, ay magiging katulad ng batong ito. Mula ngayon, ibebenta na namin ang 50 tao na ito sa Four Seas Guild. Kung saan nyo ituro, doon kami tatama. Nabili na ang bakal mula sa lumang gubat. Ngunit ayaw talagang tumanggap ng order ng matandang panday sa bayan. Sabi niya, kakaiba ang hugis ng espada na gusto natin at masyadong marami. Pinaakyat niya ang presyo ng 5 beses. Ayaw niya dahil kakaiba ang hugis at marami. Kung ayaw niya sa perang ibinibigay, palitan ko na lang siya. Sa buong Qingzhou, siya lang ang may pinakamagandang galing. Mataas ang presyo dahil masyadong nakakapagod ang purong manual na pagyuyukod ng bakal. Puntahan mo yung matandang tao at ipatikim sa kanya ang manok na may pang-akit. Sabihin mo sa kanya na kung hindi siya pupunta, wala na siyang makukuhang trabaho sa hinaharap sa industriya ng mga panday. Ano yung mga gear bearing na iginuhit mo sa plano? Isang buhay na akong nagtrabaho sa bakal at hindi ko pa ito nakita. Kung gusto mo akong magtrabaho, kailangan ng 1,000 tile ng pila. Kulang ng 1 piraso, huwag nang pag-usapan. Buksan ang gate, umikot na ang tubig, simulan na ang hurno. Ginoong Lin, hindi ka ba nababaliw? Napakalaking piraso ng bakal na ito. Kahit na may 10 estudyante akong kasama, hindi ko kayang patagilid ito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Balak mo bang kagatin ito? Kahit na may pera, hindi ito basta masusunog. Ang laki ng bakal na to. Maliban sa pagiging timbang, ano pa ang magagawa nito? Maestro, tara na tayo. Huwag mong pansinin na parang baliw na ito. Buksan mo ng malaki ang mata mo at malinaw mong makita kung ano ang ibig sabihin ng water-powered steel forging. Diyos ko po. Ito ba ay gawa ng tao? Imposible, hindi talaga posible yon. Walang 10 malalakas na lalaki na may baril at martilyo. Paano kaya napuputol ang bakal na parang tinapay? Ito ay parang hinihiram ang lakas ng mga ilog para durugin ang bakal. Ginolin. Ako ay isang maliit na alagad ng sining, isang hamak na tao. Sa harap ng iyong banal na kakayahan, wala akong silbi kahit na anong ingay lang ito. Ayaw na ng matanda ng 1,000 tile. Kung hindi ka nagmamalupit, Ginoong Lin, nais kong maging bahagi ng inyong samahan. Walang ibang hinihingi. Nais ko lang na makapagtrabaho sa tabi ng makinaryang ito. Matututo ng tunay na kasanayan. Sige na, tumigil ka na sa pag-iyak. Dahil tayo ay naging magkakampi na. Kaya't bilisan mo ang trabaho.
Tawagin mo lahat ng mga estudyante mo mamayang gabi. Ihanda mo ang lahat ng gear bearings na kailangan ko. Sa umaga bukas. Gusto kong umandar ang unang, modernong water-powered loom ng Jan. Wala nang lugar sa bodega ni Laulo. Mabenta ba talaga ito o hindi? Bakit ka nagmamadali? Hayaan mong lumipad ang bala ng kaunti. Walang kwenta. Malapit na nating maubos ang pera para bumili ng malagkit na bulak. Anong ginagawa mo talaga? Kagabi pumunta ako sa opisina ng kasulatan. Hindi lang wala na tayong pera sa account, may malaking utang pa tayo. Nagawa na ba ang transaksyon sa Huitong Pawn Shop? Nagawa ko na ayon sa gusto mo. Gamitin natin ang exclusive na kita mula sa Ningru para sa susunod na 6 na buwan. Ipang-mortgage ang karapatan sa hati. Hiram tayo ng 30,000 taels na silver mula sa Huitong Qiansuang. Pero hindi talaga ako nakakaintindi. Kita natin sa pagbebenta ng sabon ay sapat na. Bakit pa tayo manghihiram ng mataas na interes? Dahil gagamitin ko ang 30,000 taels na ito. Bibiliin ko ang lahat ng dekalidad na sutla at magandang bulak sa Jiangnan. Gusto kong gawing walang laman ang 8 pabrika ng tela sa lungsod na ito. Walang makakabili ng magandang sinulid. Walang anuman. Talagang pinapahina mo ang kanilang pundasyon. Hindi nakakapagtaka na sa nakaraang kalahating buwan. Pinapagawa mo sa akin na palakihin ang agwat ng loom. Akala ko kasi balak mong gumamit ng maikling bulak para sa paghahabi. Kailangan ng kanilang kamay na gumamit ng magandang sinulid para makagawa ng magandang tela. Kapag medyo hindi maganda, madali itong maputol. Ngunit hindi natatakot ang iyong makina. Kahit na magaspang o maikling bulak, kayang maghabi. Ang mga ito'y hindi nag-aalala. Sa pang-araw-araw, ginagamit na panggatong ang sirang bulak. Sa ating mga makinang panghabi, ito ay patuloy na nagiging makina ng pag-imprenta ng pera. Maghanda na, ngayon ang huling araw ng mga negosyante ng tela ng Dayan. Sobrang nakakabuwisit ang mga tao sa Four Seas Merchants Association. 1 linggo na ang nakalipas, bigla silang nagbukas ng 5 tindahan ng tela sa bayan. Ang material ng kanilang tela ay mas pinong pinagtagpi kaysa sa atin. Okay lang sana yon. Ngunit ang presyo, ang halaga ng isang piraso ng tela ay 30 wen. Ibebenta nila ito sa 30 wen. Hindi ito isang gawaing kawanggawa. Para na kaming ang buhay namin. Huwag na si Wang at Liu. May balita mula sa Jiangnan si Liu. Ang mga dekalidad na sutla at cotton sa merkado. Lahat ay naubos ng 2 beses sa presyong mas mataas. Sino ba ang gumawa nito? Yung barkong pinapadala natin para kunin ang mga paninda. Sinasabing mga pribadong mangangalakal sa Jiangnan, mas gugustuhin pang magbayad ng doble na multa sa atin, kaysa ibenta ang lahat ng kargamento sa sinuman. Sinasabing may isang misteryosong negosyante mula sa kabisera. Naglabas siya ng buong 30,000 tael ng pilak, kahit na nagbayad ang Jiangnan ng multa sa atin. Ang gastos natin sa pag-upa ng barko at postal service papuntang Jiangnan, ay lahat na sayang. Ang pinakamasama ay, kahit nadalhin namin ang penalty fee na ito para bumili sa Shuzong, isang balik, pinakamabilis ay 2 buwan. Tapos na. Ang public storage ay sapat lang para sa 3 araw, 2 buwan na walang kita. Kahit ang araw-araw na pangunahing kita lang ay kayang ubusin ang tindahan. Magkakasama kaming mamamatay. Wang, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Luffy, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bumibili ka ng mga materyales sa mataas na presyo. Mawawalan ka rin ng malaking pera. Ito ay tinatawag na pagsira sa iba ng walang kapakinabangan sa sarili. Kung mawawalan, iyon ay sa inyo. Ang inyong weaving girl ay hindi mabubuhay ng walang dekalidad na sinulid. Ngunit ang aking makina ay gumagamit ng ganitong uri. Yung mga sirang bulak na itinapon niyo sa lupa para gawing panggatong, ay kayang maghabi ng mas magandang tela kaysa sa inyo. Ibebenta ko ito sa halagang 30 wen, at may kita pa akong 1 wen. Gagamitin ko ang pera ninyo na nasa Huitong Qiansuang, para bilhin ang mga hilaw na materyales na kailangan nyo, at ang tela ko ay walang bayad sa paggawa, hindi na kailangan ng zin. Ang kapasidad ay 100 beses ng sa inyo. Ginoong Lolo. Pakiusap, huwag sanang maging mahigpit. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Ang tindahan ng tela ko ay namamana na sa 3 henerasyon. Bigyan ng pagkakataon, ang merkado ay parang digmaan. Bakit ako magbibigay ng pagkakataon? Pero, ang Four Seas Merchant Guild ko ay nangangailangan ng ilang mga may alam sa negosyo. Tulungan mo akong ibenta ang tela sa Jiangnan. Ang kontratang ito, bibiliin namin ang iyong tindahan at lupa sa 1% ng presyo. Pagkatapos mong pumirma, ikaw na ang magiging pinuno ng Four Seas Merchant Guild. Magkakaroon ka ng 1% ng kita at sasama ka sa akin sa kasiyahan at kasaganahan. Isa kang ito, parang nananakaw ng hindi nagpapaalam. Sa loob ng 1 buwan, tuluyang mapuputol ang iyong pondo. Maaaring masiz ang tindahan. Ang iyong buong buhay ay mapupunta sa kulungan. Lolo Lu, talagang ikaw ay isang tunay na kapitalista. Sa loob ng iyong mga buto ay dumadaloy ang itim na tubig.
Sumuway ka, talagang walang batas-batas. Hindi naglakas loob si Luo Fei na hindi humingi ng pahintulot mula sa akin. Nabilhin ang lahat ng tindahan ng tela sa lungsod. Ito ay para putulin ang aking pinagkakakitaan. Mahal na Ginoo, kalmahin mo ang iyong galit. Ang Four Seas Merchants Association ay masyadong umangat kamakailan. Narinig ko na mayroon silang makina ng paghahabi sa labas ng lungsod, na kayang gumawa ng 500 piraso ng tela sa isang araw. Para na itong makina ng pag-imprenta ng pera. Mga matanda, kailangan ba nating gawin ito? Siyempre, kailangan na. Ipadala ang utos ko. Sabihin na ang Four Seas Guild ay sangkot sa pag-aalsa sa presyo. Ipapadala natin ang mga tao para isara ang mga pabrika sa labas ng lungsod. Agawin ang mga makina at imbakan. Ako na ang bahala dito. Rofi, ikaw talaga mapagsamantalang negosyante. Nangyari na. Nangyari na. May utos si Datu Zhao na isara ang lahat ng pabrika ng Four Seas Chamber of Commerce. Kung lalabag, ipagpapataw ng parusa agad. Pasensya na, nagkaroon ng aksidente sa baril. Sino ang sinabi niyo na nais niyong isara kanina? Kapitan Sun, huwag mong basta-basta magpaputok ng baril. Madaling masaktan ang sarili mo. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, matapang ka pa rin. Ngayon, kakainin ka namin, baboy. Alam ni Kao Darren ang kagat ng hayop. Pero hindi mo mapipigilan ang pinto na ito ngayon. Biro mo, sa Qingzhou, may pinto pa bang hindi mapipigilan ni Kao Darren? Ito ang selyo ng gobernador ng Qingzhou. Paano mo nagkaroon ng ganitong bagay? Punong Tanudson, tingnan mong mabuti. Hindi ito mga kahon ng salamin na sinasadyang ibigay kay Ginoo Zhao. Kanino ito ibinigay? Ibinigay ito kay Ginoo Wang, ang asawa ng tunay na asawa ng gobernador. Kahapon ng hapon, gumastos ako ng 1,000 layang na pilak. Nabili ang tiwala ng kasambahay ng asawa ng gobernador. Ipinasa ang isang maliit na salamin. Kaninang umaga, ang espesyal na dokumento ng gobernador ay nasa daan na para maipadala. Simula bukas, ang ating samahan ng negosyante ay magpapalawak sa asin at bakal. Si Zhao Dezuz ay isang mababang opisyal lamang na may ranggong 7 klase. Maging ang pagkuha ng ari-arian ng asawa ng gobernador ay naglakas loob. Tanungin mo siya kung ilang ulo ang kaya niyang putulin. Si Ginoong Luo, ang malaking tindero. Mali ito, tiyak na isang pagkakaintindihan. Ang ibig sabihin ni Ginoong Zhao ay para ipabantay sa mga maliliit sa samahan ng mga mangangalakal. Umalis na, aalis na. Laulo, talagang kaya mo ito ah. Kunin mo ang salamin na ginawa ko kagabi ng basta-basta. Para lokohin ang mga yon, talagang magaling ang takbo ng mga nasa itaas. Ang puso ng negosyo ay ang suporta ng politika. Walang kapangyarihang nagbabantay. Kahit gaano pa karaming pera ang kitain natin, tayo'y mga tupa na handang katay ng iba. Tama, yung mga sandatang pangdepensa na pinagawa ko sa'yo. Nagawa mo na, pasok at tingnan natin. Tayong lahat, Lin. Inutusan kita na gumawa ng pamaypay para sa akin. Ang ginawa mo ay itong bagay na ito. Ang disenyo ay ganap na bakal. Timbang nito ay 5 libra at 4 na onsa. Sa hawakan ng pamaypay, nagdagdag pa ako ng spring mechanism. Kapag pinindot mo ang pulang tuldok na yon, maaaring lumipad ang mga buto ng pamaypay tulad ng mga nakatagong armas. Sa loob ng 50 hakbang, kayang tumagos ng 3 pulgadang kahoy. Ito ang tinatawag na matibay at eleganteng. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ang anong bagay? Pumunta ako sa bahay ng gobernador para dumalo sa isang pagtitipon. Hindi ako pumunta para sa isang pagpatay. Ang pamaypay na ito ay kayang magpalipad ng ulo ng tao, sigurado. Hahaha, narinig mo ba? Sinasabi nila na ang mata ng masa ay matalas. Sasamahan kita para makita ang mas nakaka-excite. Naayos ko na ang pangunahing sistema ng tubig ng bahay na ito. Tingnan mong mabuti, huwag kang pumikit. Tingnan mo ha, huwag kang pumikit. Paano na umaagos ang tubig na ito mag-isa? Old Lin, may tinakpan ka bang maliit na Diyos ng tubig sa loob? Hindi ba niya nakita ang Diyos ng tubig? May 2 water ghost talaga. Ito ang kapangyarihan ng pisika. Si Lao Luo ay hindi na kailangang magbuhos ng tubig sa banyo. Hindi na kailangan ng mga katulong na magdala ng tubig sa isang balde. Naglagay ako ng simpleng shower para sa'yo. Tingnan mo rin ang simpleng matres na ginawa ko para sa'yo. Ang e-value ng aking spring ay na-compute gamit ang napakamaingat na pisikal na kalkulasyon. Yung pakiramdam na parang nahuhulog ay 100 beses na mas maganda kaysa sa matigas na kahoy na kama. Talagang henyo ka. Kung malaman lang ng iba ang galing mo, mabaliw ang mga mahalika ng dinastyang yan. May mas mabaliw pa sa susunod. Lao Luo, kakausapin mo ba tayo tungkol sa asin at bakal? Tama, kailangan mo ng mga bakal at uling. Ang pahintulot mula sa gobernador ay naibigay na. Ngunit ang negosyo ng asin at bakal sa Qingzhou ay kontrolado ng pinakamalaking pamilya dito, ang pamilya Kui. Nang dalawin natin ang kanilang kita, hindi sila magiging kasing dali ng pagharap kay County Chief Zhao. Walang pakialam kung sino pa sila, pamilya Qi o pamilya Gao. Sino mang humadlang sa akin sa Industrial Revolution, hayaan mong makita nila kung ano ang tinatawag na pisikal na antas ng pagbagsak. Ngayon hapon,
Hindi ka ba magho-host ng salo ng asin sa harap ng lahat ng negosyante ng asin sa lungsod? Hindi ba't may asin na ipapakita? Mahal ang asim ng king ng pamilya Kui, dahil sila ang may monopolyo sa mga magandang lawa ng asin. Ngunit hindi nila alam. Ang hindi kulang sa mundong ito ay asin. Yung mga nakatapon na pagkain na nakapatay sa tao. Ang mga minahan ng asin ay parang ginto sa harap ng kimika. Akala nila ito ay lason. Dahil naglalaman ito ng malaking halaga ng magnesium chloride. Ang natirang putik ay ang pinakapurong sodium chloride. Laulin. Kung mabibigo ito, kailangan na nating mag-impake at tumakas ngayon. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Bakit ka nagmamadali? Ito ang tinatawag na kemika. Talagang sobrang mayabang si Lu Fei. Naglakas loob pang bumili ng nakalalasong asin. Haha, talagang naghahanap siya ng kapahamakan. Kung ang nakalalasong asin ay nakakain. Matagal nang naubos ng pamilya Kui ang mga ito. Ngayon, umupo tayo at manood ng magandang palabas. Kung mangahas siyang lokohin tayo gamit ang lason na asin. Agad tayong mag-ulat sa mga otoridad. Huhulihin siya para sa pagnanakaw at pagpatay. Mga Ginoo, pasensya na sa paghihintay. Ginoong Luo, huwag nang magpaligoy-ligoy. Dinala mo kami dito ngayon. Hindi ba't sinasabi nilang ipapakita natin kung ano ang tunay na asin? Ano ba talaga ang bagay na yon? Yun ba? Huwag kang magmadali magdagdag ng asin. Ano ito? Asukal, asukal. Ginoo Liu, ganito ba ang itsura ng asukal sa bahay niyo? Subukan mo, ito ang aking samahang negosyo sa ika-4 na dagat. Yung sinasabi niyo, na hindi kinakain ng kahit aso, na toxic na asin mina, na napurify para maging malinis na asin. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Ito ay isang himala talaga. Grabe, anong klaseng asin ito? Halos buong buhay ko kumain ng asin. Pero lahat pala ay lupa. Sobrang dalisay, walang kahit kaunting kapaitan. Itong kulay, itong lasa. Ang asin ng pamilya Kui sa harap niya ay parang dumi ng aso. Magkano ang asin na ito? Sasagutin ko na lahat, bagay ba sa'yo? Mula ngayon. Ang usapan tungkol sa asin sa Qingzhou ay ako na ang may kapangyarihan. Ang mga palaso ng pamilya Kui, maaaring umalis na sa entablado ng kasaysayan ang kinyan ng pamilya Kui. 1,000 layang bawat araw. 1,000 layang sa isang araw. Saan ba nanggaling itong si Lu Fei na ito? Ganito bang paraan ng paglikha ng yaman? Paano ito mapapasa isang tusong negosyante? Nagsalita na ang pamilya Kui, basta makuha ng nakapangyarihan ang lihim ng paggawa ng yelo na asin, at pangako, mula ngayon, ang hati sa kita sa asin sa Qingzhou ay magiging 20%. Yele, 20%. Kung mapunta ang lihim na resipe sa kamay ko, magiging isang inahing manok na nagdadala ng ginto. Ipasa ang utos ko, agad na pagtawagin ang lahat ng kawani at mamamayan ng bayan upang magbuklod sa akin, ng mga mangangalakal sa ika-4 na dagat. Sa anong pangalan? Lene. Sa pangalan. Ang asin sa minahan ng Xingfei ay kilala bilang mapanganib na asin. Nakapatay na ng tao. Ikuha si Lu Fei at Lin Chen mula sa Four Seas Chamber of Commerce. Ipapasok sa kulungan. Sa pinakamalupit na parusa. Walang takot na hindi nila ilalabas ang lihim na resipe. Babasagin mo na. Anong ginagawa mo, hindi pa naman araw ng sahod ngayon? Pumunta ka sa ibang lugar para manghingi. Ang mga masamang tao, kahit malapit na ang kamatayan, nagmamalaki pa rin. Tawagin ang tao. Itong rebelde na gumawa ng lason na asin. Huliin mo siya. Sandali lang, Ginoong Zhao. Nais mo bang bumili ng asin? Pasensya na. Naubos na ang paninda ngayon.
Kung nais mong bumili, dumating ka ng maaga bukas. Si Luo Fei ay bumibili ng mga basurang minahan ng lason upang mag-refine ng mga lason. May balak na kumita at pumatay. Ngayon ay isasara ko ang iyong masamang pugad. At papatayin ang lahat ng mga rebelde sa iyong tahanan. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ginoong Zhao, sinabi mo kanina na isasara mo ako. Bago mo ako isara. Hindi ba dapat kang magtanong sa estado muna? Sapat ba ang bigat ng iyong itim na sombrero? Ano ang hawak mo? Buksan mo ang iyong mga mata. Makinig ka, utos ng gobernador ng King Zhao. Ibinibigay ang karapatan sa Four Seas Chamber of Commerce na magnegosyo ng asin at bakal. Lahat ng minahan, pabrika ng asin sa ilalim ng pangalan ng chamber, ay tatanggap ng direktang proteksyon mula sa estado. Walang karapatan ang mga lokal na pamahalaan na makialam. At hindi rin maaaring isara ng walang pahintulot. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Naglakas ka ng loob na magpanggap ng opisyal na dokumento. Ito ay isang malaking kasalanan ng mga angkan. Lene, Pek. Buksan mong mabuti ang iyong mga mata at tingnan ng maayos. Tama ba ang tatak na ito o peke? Ginoong Zhao, gusto mo bang maging aso ng pamilya Kui? Nais mo bang agawin ang aking lihim na resipe? Sige lang. Pero bago ka lumabas, hindi ka man lang magpapaligo o magpapakita ng sarili. Yung ngipin mo parang isang maliit na opisyal na may 7 antas. Kayang kumagat sa matibay kong buto. Ginoo Luo, ang may-ari ng tindahan. Akala ko, nagkakaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. May dala kang higit sa 100 tao. May dalang mga kutsilyo, gusto nilang lipulin ang buong pamilya. Sinasabi mo bang ito ay isang hindi pagkakaintindihan? Yung matabang si Laolin kanina ay sinabing ipasara tayo. Ayon sa batas ng Dayan, pagpapasigaw sa pampublikong opisina, paglabag sa karapatan, nagnanais na agawin ang mga alay. Anong kasalanan ang dapat nilang panagutan? Sa menor, pagtanggal sa posisyon. Sa mas malala, pagpalayas ng 3,000 milya. Ay, aming mga ninuno. Luo Zuzong. Lolo Luo, ang maliit na tao ay hindi nakakakilala sa bundok. Nabulag ng mga tusong tao ng pamilya Kui. Pakiusap, mahal na tao, pakiusap itago ang dokumentong ito. Kung makarating ito sa tainga ng gobernador, hindi ko na talaga kayang panatilihin ang aking sombrero. Zhao, umalis ka na kasama ang iyong aso. Pakisabi na lang sa pamilya Kui ang isang mensahe mula sa akin. Mga alituntunin ng King Zufiu. Mula ngayon, tayo na ang magtatakda. Hahahaha. Lao Luo, ano sa tingin mo? Maaari na bang sabihin na tayo ang pinakamayaman sa dakilang yan? Anong halaga ng pagiging pinakamayaman? Ang ating layunin ay ang mga bituin at dagat. Laolin, tingnan mo ito. Nabilang ko na ang tram ng kabayo. Napakababa ng friksyon ng ginto sa riles. Kaya ng 4 na kabayo na hilahin ang isang sasakyan na may 50 pasahero. Gusto kong punuin ng bagay na ito ang pangunahing daan ng King Zhao. Upang makapasok ang dinastyang yan sa panahon ng transportasyon sa riles ng 500 taon ng mas maaga. Kung ilalatag ito sa ating pantalan at minahan, bababaan natin ang gasto sa logistics sa 1/0 ng dati. Ano ito, hindi ito tram. Tao na ito ay makina ng pag-imprenta ng pera. Hahaha, sige. Bukas ng umaga, hahanapin ko ang gobernador para bumili ng lupa. Pag-uusapan ng ruta, gusto kong punuin ang King Zhao ng ating mga bakal na halimaw. Sabay na rin, magtatayo tayo ng minahan ng uling. Susunod, direktang gagamitin ko ang steam engine. Wala nang kailangan pang kabayo. Prinsipe, patawarin mo ako sa kasalanan. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang mga mangangalakal mula sa ika-4 na dagat, na nakalikha ng asukal na parang nyebe. Talagang hindi ko sila mapagtagumpayan. Lahat ng kita sa asin nitong kalahating taon ay naagaw nila. Hindi ko sila mapagtagumpayan habang inaalagaan kita ng 20 taon. Ngayon, sabihin mo sa akin. Hindi mo pa rin kayang labanan ang 2 mandarambong. Mahal na Ginoo, pakiusap. Yung 2 kasosyo ay kayamanan na kayang makipagsabayan sa isang bansa. Hindi lang sila may lihim na paraan ng pilak at asin. Mayroon din silang isang uri ng sagradong bagay na kayang gawing putik ang bakal sa isang iglap. Kung lalabas ang mahal na Ginoo at salakayin ang samahan ng mga mangangalakal. Hindi lang ang sweldo ng mga sundalo ang magkakaroon ng pondo. Ang mahiwagang bagay na kasing lambot ng putik. Ginoo, may hawak ang singsihay na negosyo ng espesyal na pahintulot mula sa gobernador, na may selyo, na nag-aalis sa akin. Talagang hindi ko magagawa. Ang dokumento ng gobernador. Hahaha.
Sa ilalim ng dakilang dinastyang yan, basta't mabilis ang aking espada. Ano ang mga gobernador? Ano ang mga samahan ng negosyante? Mga ito ay mga tabaing baboy lamang sa aking mesa. Ipahayag na ang aking utos na umalis ang malaking hukbo. At magtayo sa Qingzhou. Isara ang 4 na pintuan. Kontrol militar sa buong lungsod. Ngayon, gusto kong malaman kung alin ang mas matibay, yung pera ng dalawang walang hiya, o ang aking bakal na kabayo, o ang aking bakal na kabayo ang mas matibay. General, ang inyong lingkod. Hindi namin alam na kayo ang darating. Pasensya na sa hindi namin maagang pagtanggap. Ngunit ang salitang kontrol militar. Parang hindi akma sa mga patakaran ng palasyo. Batas. Ang 3,000 bakal na kabayo ng aking kaharian ay 3 araw ng walang pagkain. Ikaw ay nakikipag-usap sa akin tungkol sa mga regulasyon. Ang kaharian ng dakilang yan ay aking pinagsikapan na may mga tao sa hilagang hangganan. Ngayon, kailangan kong gamitin ang iyong Qingzhou upang makalikom ng pondo para sa militar. Mayroon ka bang opinyon? Minumura na agad ako. Hindi mo na kailangang gawin. Nabaling ni Qi Yuan ang kalagayan sa Qingzhou. Sa akin na ito. Narinig ko na binigyan mo ng espesyal na pahintulot ang kung anuman ang Four Seas Merchant Guild sa kanluran ng lungsod. Ginawa mong kanilang proteksyon. Mahal na prinsipe, magpasya kayo. Malinaw po, prinsipe. Talagang may mga paraan ang Four Seas Guild na makagawa ng asin na mas puti pa sa niebe at makapagbuhos ng bakal na parang putik. Ginagawa ko rin ito para sa kasaganaan ng lugar. Kasaganaan ng lugar. Tinanggal nila ang aking mga puting guwantes. Pinutol nila ang aking pinagkakakitaan. Ito ba ang tinatawag mong kasaganaan ng lugar? Ipasa ang utos. Patawag ang negosyanteng si Lu Fei. Nadalhin ang lahat ng kanyang mga libro ng account at perang papel. Kasama ang tinatawag na gintong sukatan upang makipagkita sa aking harapan. Tandaan, ang kailangan ko lang ay ang mga bagay. Huwag ang tao. Kung siya ay magtatangkang tumanggi, ipapabagsak ko ang buong industrial na parke kasama ang mga tao at makina. Lahat ay aking wawasakin. Talagang nagkaroon ng malaking laban si Ginoong Luo sa pagkakataong ito. Iyan ang prinsipe ng Hilaga. Mayroon siyang 3,000 mabigat na kabalyero. Walang pag-aalinlangan sa pagpatay. Ang Ginoong Gobernador ay nakaluhod pa rin sa harap ng opisina. Walang lakas ng loob na tumayo. Ano ang sinabi ni Ginoong Luo? Ano ang sinabi ni Ginoong Luo? Gusto mo ba? Ipapakita ko ang 2 baril na lupa sa likod bahay na bagong gawa. Ano man pa ang pangalan niya, Prinsipe man, kung susubok silang pumasok, ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng conservation of momentum. Tumahimik ka. Laolin, ito ay sa panahon ng sinaunang, hindi sa modernong panahon. Yung 2 baril na lupa namin, hindi kayang pigilan ang pagsalakay ng 30,000 na mabigat na kabalyero. Kung makikipaglaban tayo ng direkta, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Kailangan nating makipag-usap sa kanya gamit ang mga patakaran ng negosyo. Mga patakaran ng negosyo, lukuhin ang isang feudal na Panginoon, baka nag-isip ka ng walang katuturan. Hindi lang dapat tao, dapat may hinihingi. Kailangan niya ng sweldo ng sundalo. Kailangan ng armas, ito ang ating puwang para makipagnegosasyon. Maaari tayong makipagkasundo sa kanya ng isang kasunduan. Ang samahan ay magbibigay sa kanya ng tuloy-tuloy na sweldo ng sundalo at mga makabagong armas bilang kapalit ng kanyang ganap na proteksyon. Basta't maikakabit natin ang malaking pangkalahatang ito sa ating karwahe ng digmaan, walang sinuman sa dinastyang yan ang makagalaw sa atin. Pupunta sa opisina ng pamahalaan. Gusto kong bigyan ang prinsipe sa sinaunang panahon ng isang aralin sa makabagong ekonomiya. Ako si Luffy, nakilala. Prinsip! Ikaw ang nagpasira kay Qi Yuan at nagnakaw ng negosyo ng asin at bakal ng aking hari. Masyado kang mabigat magsalita, prinsipe. Ang pamilihan ay parang digmaan. Manggagawa, sila ay pinalitan ng mas mahusay na teknolohiya at mas mababang presyo. Napinalitan sila. Ito ay hindi lamang nagpasigla sa kalakalan ng Qingzhou, kundi nagdagdag din ng buwis para sa korte. Matalino ang prinsipe. Tiyak na hindi siya magwawalang bahala sa publiko para sa pansariling interes. Buwis ng kasaganaan. Alam mo ba, si Qi Yuan, tuwing taon ay kailangang magpadala ng maraming pilak sa malaking kampo ng aking kaharian sa hilagang hangganan. Kahit gaano karami ang ipadala niya, maaaring magpadala ang aming samahan ng negosyo ng doble. Ginoo. Narinig ng isang karaniwang tao na ang malaking hukbo sa hilagang hangganan ay nagkukulang sa sweldo dahil sa matinding tagtuyot. Ito ang perpektong pagkakataon para sa ating pakikipagtulungan. Handa ang mga tao na ibigay ang 3% ng mga bahagi ng Sihai Chamber of Commerce. Kay Ginoong Prinsipe, huwag lang po kayong tumutok sa kasalukuyang yaman. Maaari tayong magtulungan sa mga benepisyo. Magbibigay kayo ng proteksyong militar at mga pribilehiyo sa politika.
Magbibigay kami ng pinaka-advanced na teknolohiya sa pagproseso, na higit pa sa teknolohiya ng Great Zheng Dynasty. Maaari nating gawing isang super industrial base ang Qingzhou Prefecture. Mayroon tayong hydraulic hammer. Mayroon tayong hydraulic forge. May mga bagong uri ng blast furnace. Maaari tayong magbigay ng 2,000 na matibay na espada bawat buwan. Nagawa sa bakal na parang putik para sa inyo. At 50,000 gin ng puting asin na parang niebe. Maaari nating sakupin ang buong merkado ng asin at bakal sa Hilaga. Ang kita ay sapat upang suportahan ang iyong 100,000 na hukbo. Ito ay tinatawag na win-win. Nagsalita na. Ano ang iyong palagay, Ginoong Prinsipe? Luffy, parang nababaliw ka na sa pagbabasa. Nakikipag-usap ka sa prinsipe tungkol sa pakikipagtulungan. Ano ka ba? Hindi ka karapat-dapat makihati sa akin. Sa ilalim ng langit, walang ibang lupa kundi ng hari. Sa mga pampang ng lupa, walang ibang mga ministro kundi ng hari. Sa mga mata ng mga mapagsamantala tulad ninyo, lahat ay maaaring bilhin. Ngunit sa mga mata ng hari, kailangang mabilis ang aking espada. Lahat ng ito sa mundo ay sa akin. Yung tinatawag mong plano sa teknolohiya, mataas na pabrika. Lahat ng iyon ay sa akin. Wala akong pasensya. Nakikipaglaro ka lang ng bahay-bahayan. Magpadala ng utos. Palibutan ng industrial na puk sa kanluran ng lungsod. Bago magdilim. Kailangan kong makita ang lahat ng mga talaan. Ngayon, ang pera at ang mga plano ng Diamond. Kung may kulang na isang papel. O kung may magtatangkang harangin, walang awa akong gagawin. Lolo, walang silbi ang ekonomiya. Anumang sistema ng pagbabahagi, walang silbi lahat. Hindi ba tinanong mo ako, na makipag-usap sa gunggong na prinsipe tungkol sa bahagi? Win-win hahaha. Sobrang naiinip tayo. Sa mga mata ng gunggong na yon, wala tayong karapatang makipag-usap sa kanya. Nag-utos na siya. Ibigay ang lahat ng kasalukuyang libro ng salapi bago magdilim, at ang mga bilog na papel na iyong iginuhit. Kung may lakas ng loob kang magsabi, walang awa ang industrial na parke. Ginoong Lo, Ginoong Lin, ibigay na natin ang pera. Ang pera ay maaaring kitain muli. Ang pera ay maaaring kitain muli. Ang pera ay maaaring kitain muli. Sa labas, mga sundalong ito ay totoong marunong pumatay. Talaga. Ibigay mo na ang plano sa kanila. Hindi tayo kayang talunin ng kampiyon. Ibigay mo na ang plano at ang pera, Laulo. At aalis na sila. Mapapatawad ba natin sila? Huwag na silang gambalain, walang kasalanan ang ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng yaman ay isang kasalanan. Kahit na ibigay natin ito ngayon, ano ang mangyayari bukas o sa susunod na araw? Basta't nasa isip natin, ang mga kaalaman mula sa iba't ibang panahon. Sa panahong ito na walang proteksyon ng batas, tayo ay mananatiling mga biktima ng mga makapangyarihan. Hindi na tayo makakabalik. Dahil hindi na tayo makakabalik. Ayaw na nating bumalik. Kunin si Chantao at Sixiahi, at dalhin ang 2 lupaing kanyon sa likod na hindi pa nasubukan. Ilagay mo ito sa harap ng pinto. Ngayon, o tayo ay papatayin nila tulad ng mga aso. O ipapakita natin sa kanila kung ano ang tinatawag na maliit na cute na industrial na revolusyon. Dumating na ang oras. Dumating na ang oras. Sa utos ng prinsipe, ang samahan ng mga mangangalakal ay tumutol sa pamamahala ng militar. Nais na magrebelde. Buksan ang pinto at umalis na. Sindin. Nagawa na, nagawa na. Mali, lahat ay mabilis na tumakas. Patayin. Huwag mo akong patayin. Si Lao Zeng at Lao Li. Shito, huwag kang gumalaw. Diyan ka lang, huwag kang gumalaw. Shito. Si Chuntao ay bumaba sa ilog. Ito ang gamit na ginamit niyo para bumili ng buhay. 300,000 tael, walang bawas. Kunin mo na lahat. Nabaliw ka na. Ang mga ito ay mga bangnote na maaaring ipagpalit sa iki ng datong. 300,000 tael ng mga bangnote.
Banknote. Sa gitna ng kaguluhan, walang kabutihan ang prinsipe ng Zenbei. Yung mga punit na papel na to, ayaw pang ang ipanghugas ng puwet. May utos ang prinsipe na ang mga mangangalakal sa buong mundo ay makipagsabuatan sa kaaway, nang may balak na magrebelde. Dahil iniaalay nyo ang mga larawan ng Diamond Map, pinananatili namin kayong buo. Ipagkaloob na ang inyong mga ari-arian, hahaha. Rebelde. Hindi lang ninakaw ang pera natin, pinatay pa ang mga tao natin. At gusto pa nilang dalhin tayo sa walang hanggang batikos. Talagang maganda ang mga patakaran ng dakilang yan na ito. Bata. Bukas ng umaga sa tuktok ng lungsod, bitayin. Oldly, tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Nasa loob ng kahon ng plano, sa gitna ng compartment. Ang password ay alam ko lang kung paano buksan. Laulin. Naalala mo ba ang unang araw natin dito? Ano ang sinabi natin na gagawin? Naalala ko, gusto nating maging nasdak ng mga pulubi. Ang tao ay bumabaho. Ang mga alituntunin ay para sa mga sibilisadong tao, para sa mga barbarong ito. Tayo ang magiging kamatayan. Mainit ka ba? Hindi mainit. Tama si Laulin. Anong pakialam natin sa ekonomiya sa mga barbaro na ito? Anong pakialam natin sa sistema ng kooperatiba? Para lang silang nalilito sa utak. Akala nila gamit ang ilang sirang tabak, ilang sira-sirang kabayo lang ang kayang pumatay sa atin. Akala nila na kapag nakuha nila ang hornuhan at ilang sirang plano, ay magagampanan nila ang ating kapangyarihan. Hindi nila maintindihan ang tunay na industriya. Ang revolusyon ay hindi mga malamig na makina, kundi ang kaalaman sa ating isipan. Bato, patay na pito. Spring Tao at Summer Lotus ay pumanaw na rin. Lolo Lin, ayaw ko nang gumawa ng tubig ulan. Ayaw ko na rin gumawa ng Dream of the Red Chamber. Masyadong banayad ang recipe na yon. Gusto kong gumawa ng matitibay na bagay. Seamless steel pipe. Nitroglycerin, magnesium nitrate. Gusto kong ipakita sa mga taong nagbubunyi pa rin gamit ang malamig na armas. Makikita mo kung ano ang tunay na makabagong sandata. Pagbaba ng antas ng atake, magandang pera. Gagawin ko ito kahit anong paraan ang gamitin. Nangangako ako, si Lo Fei. Sa loob ng 3 buwan, bibigyan kita ng isang tunay na pabrika ng armas. Dahil ang mga patakaran ng malaking dinastya ay sila ang nagtakda. Kaya't papatayin natin ang lahat ng nagtatakda ng mga alituntunin. Laulin, talagang maaasahan ba ang bagay na ito? Tumahimik ka, huwag kang maingay. Huwag kang tumapak, ito ay purong nitroglycerin. Nahihirapan akong makuha ito gamit ang concentrated nitric acid at concentrated sulfuric acid. Ito ang resulta. Kung ang pagyugyug mo kanina ay medyo mas malakas ng kaunti, wala na tayong matitirang abo. Naging totoo na. Mayroon na tayong bagay na ito para sa apoy at pulbura. Maaari nang ideklara ang katapusan ng panahon ng malamig na sandata ng dinastyang Dayan. Saan na si Laulo? Saan na si Laulo? Saan na si Laulo? Walang sapat na pondo para bumili ng dekalidad na bakal at mga hulma. Hindi ko maitataguyod ang pabrika ng armas na ito, yeah. Buksan. Si Laulo. Hindi ka ba lumabas na walang dala? Ilan kaya ito? Iyan ay nakawan. Iyan ay walang kasanayan, mga bagay na ginagawa ng mga barbaro. Dito ay kabuang 400,000 leang ng pila, dagdag na 3,000 tael ng ginto, bilang angel round financing ng ating impyerno na pabrika ng armas. Isang buwan na panahon.
Paano mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Pumunta ako sa katabing pinakamayamang lalawigan ng Jiangnan. Doon ang mga negosyante ng asin ay napakayaman, at bawat isa ay sakim na sakim. Naghanap ako ng isang nalulumbay na pabrika ng salamin. Pinasunog nila ang isang batch ng pinakamababang kalidad na pulang salamin na perlas. Pagkatapos, gumastos ako ng malaking halaga para bilhin ang mga kilalang tao sa Jiangnan. Nag-arkila ako ng pinakamagandang bangka. Nagsagawa ako ng isang eksibisyon ng mga espada mula sa kanlurang rehiyon. Sinabi ko sa mga sinaunang tao na ang pulang perlas na ito ay tinatawag na dugo ng bodhi. Ito ay isang kayamanan mula sa mga malamig na lugar ng kanlurang rehiyon. Ang pagsusuot nito ay nagdadala ng mahabang buhay. Ipinapulbos at iniinom para sa lakas at pagpaparami. Sa buong mundo, may 100 piraso lamang. Noong una, hindi sila naniniwala, kaya kumuha ako ng higit sa 10 tao na nagbargain ng mabuti sa merkado. Sa unang araw, ang isang piraso ng dugo ng ubas ay ibinenta sa halagang 100 liang. Sa ikalawang araw, binili ng aking tao sa halagang 200 liang. Sa ikalimang araw, naitaas ko ang presyo sa 7,500 liang. Ito ang Ponzi scheme. At ang tulip bubble. Tama, ito ang pinakaklasikong paraan ng paggawa ng financial bubble. Noong mga sinaunang mga ngalakal, nakikita nilang ang presyo ng blood tulip ay araw-araw tumataas ng doble. Ang kanilang kasakiman ay tuluyang napapasan na ang kanilang katwiran. Yung mga matatalinong pinuno ng mga angkan, at mga opisyal na sangkot sa katiwalian at panlilinlang. Maraming nag-mortgage ng kanilang mga lupain at tindahan. Hawak ang mga puting-puting salapi. Nagmamadaling bumili ng mga salamin na kwintas mula sa akin. Nang umabot ang presyo sa 1,000 tael bawat isa, ibebenta ko ang lahat ng aking inventaryo. At diretso akong nawala na may 400,000 tael na pila. Ngayon ang mga mayayaman sa Jiangnan ay may hawak na isang bunton ng walang halaga na basag na salamin. Umiyak na parang nagwawala. Dahil ang mundong ito ay para sa mga mayayaman. Kaya't gagamitin ko ang kanilang pinakamasayang pila. Sapat ang pera, Ginoong Lin. Nasaan ang mga barya na gusto ko? Sa buwang ito, gagamitin ko ang unang batch ng pondo na ipinadala mo. Nabili ang lahat ng mga panday sa paligid ng Mangshan, at pinagsama-sama sila sa nakatagong lambak sa likod ng bundok. Talagang magaling ang mabigat na kabalyero ng Zhenbei Wang. Ang kanilang baluti ay hindi kayang butasin ng malalakas na pana. Ang aking smoothbore na baril ay sinubukan ko ng walang tigil sa loob ng 1 buwan. Kaya't ginamit ko ang 100 pirasong bakal at ang teknolohiya ng malalim na butas na pagbabarena. At nagawa kong makuha ito. Ang unang walang tahi na bakal na tubo ng dinastyang yan. Walang industrial na lade. Hindi nakakagawa ng kwalipikadong rifling ang makina, kaya't iniwan ko na ang pag-develop ng rifled gun. Pero itong baril ay sapat nang ipasok ang mga feudal na warlord sa impyerno. Sa likod na bahagi, pinaputok ang firing pin. Lumakad si Lao Luo. Tingnan natin ang bago nating laruan. Sabi ni King Zhenbei na basta mabilis ang kanyang espada. Sa kanya na ang buong mundo. Ngayon tuturuan ko siya kung ano ang tunay na katotohanan. Nasa sakop lang ng baril. Maganda. Ito ay panimula pa lang. Mga guhit ng pang-ayos ng makeup, pinahinto ko na ang mga dalaga sa linya ng produksyon. Sa iyong mga labi, 440,000 tael ng puti. Sa isang buwan, makakabuo ako ng 100,200 taong pangkat ng mga musketeer. Dagdag pa ang 100 piraso ng mga nakadirektang minang puno ng mga pang-digest na amulets. Haha, Laolin, ikaw ang bahala sa pag-uulat ng mga sundalo. Ako ang bahala sa pag-recruit ng mga mamatay tao sa mga kalapit na lalawigan. Basta ibigay ang sapat na pondo para sa pag-aayos ng tahanan. Sa ganitong magulong panahon, ang kulang ay mga taong handang mamatay. 1 buwan mula ngayon, dadalhin natin ang hukbo ng mga super sundalo at babalik sa Qingzhou. Kayang protektahan ng prinsipe ng Zhenbei si Zhu Tui. Nagsimula na ang countdown para sa pagkawasak ng kaharian ng Yiwain. Prinsipe, maraming biyaya. Ang mga makina ng tela at paraan ng pagkuha ng asin ng Qiqian ng mga negosyante. Sobrang yaman nito. Sa buwan na ito, kahit na, kaunti lang ang naintindihan natin sa paggamit ng makina. Pero ang mga tela at asin ng nyebe ay naibenta na sa halagang 100,000 tael. Kapag naintindihan ng mga artisan ang mga makinang pang-irigasyon, hindi ka na mag-aalala sa sweldo ng mga sundalo, mahal na Ginoo. Hahaha. Anong uri ng henyo sa negosyo? Anong uri ng makabagong sining? Basta't ang aking bakal na kabayo ang dumaan, lahat ng yaman at karunungan ay susunod na lang sa ilalim ng aking paa, parang isang asong umaawit at nanlilimos. Utusan. Ipag-uutos sa prinsipe, nasa labas ng lungsod, 10 milya, nakatagpo ng isang hindi kilalang hukbo, napapalapit sa pangunahing pintuan ng Qingzhou. Hindi kilalang hukbo. Baka ito ay ang hukbo ng gobyerno para sa pagpigil sa rebelyon. Ilang tao ang nandyan? Sila ba ay mga infantry o cavalry? Sabi ng prinsipe, mga infantry lamang ito. Tinatayang mga 200 tao ang nandyan. 200 tao, hahaha. 200 na mga sundalo, na nagtatangkang salakayin ang lungsod ng Qingzhou na may 30,000 ng aking hukbo. Saan galing ito?
Nagkamali ba ang mga tulisan sa pag-inom ng gamot? Hahaha. Tara. Sumama ka sa akin sa tuktok ng lungsod at tingnan kung saan galing ang mga baliw na ito. Laulo, baka medyo sobra na ang itsura natin. Mukha na tayong mga barbaro. Habang mas nakakatakot tayo, mas natatakot sila. Ngayon, papaluin ko sila hanggang hindi na nila makilala ang sarili nila. Luffy Linchen, hindi kayo namatay. Xiao Shensi, Zhao Dizu, Kuilaugao. Ako, bumangon mula sa impyerno para mag-collect ng utang. Ibigay mo si Zhao Dizu at Kuiwan. Noong araw na nakilahok ako sa pagpatay sa lahat ng sundalo sa aking industrial na parke, at pagkatapos ay sinamahan mo ang iyong mga sundalo at umalis sa King Zhufu. Bigyan ko kayo ng isang piraso ng insenso para mag-isip-isip. Haha, baka babaliw ang batang ito. Isang sundalong walang kahit isang suot na panangga, na nangahas magbanta sa 30,000 na sundalo ng prinsipe ng Zenbei. Akala niya ba na may dala siyang 200 na anghel at mandirigma? Isang walang pakundangang aso na walang alam sa buhay. Akala ko makakagawa lang ng ilang panggatong. Makakatapat na sa aking mga Iron Cavalry. Nasaan ang unahan na hukbo? Ako ay magpapatawag ng 800 Iron Floating Road. Ako mismo ang haharap sa mga kabayo. Sa loob ng isang insenso, gusto kong makita na ang 200 mga tao ay matapakan hanggang maging pulbos. Ibigay mo sa akin ang ulo ni Luffy at Lin Chen. Gay ay sumusunod sa utos sa lungsod. Patayin. Haring prinsipe, ang galing mo. Paglabas ng bakal na kabayo. Itong mga mangangalakal na walang alam sa kamatayan. Malapit nang maging karne. Parang isang maninila na humaharang sa sasakyan. Ito ang magiging katapusan ng mga walang pakundangang lakas. Si Laolin. Huwag magmadali. Hayaan mong umabot ang lakas ng bala. Lahat ng unit ay magpapaputok. Ang unang hanay ay umatras at maglagay ng bala. Ang pangalawang hanay ay sumulong. Pumutok. Ano itong uri ng mahika? Ang aking bakal na stupa. Iyan ay isang bakal na stupa na ginawa ng hari sa malaking halaga. Paano ito maaaring masira ng sabay-sabay? Maghiwa-hiwalay, huwag magsama-sama. Magsimula mula sa magkabilang panig at sumalakay. Kaunti lang sila. Lumapit at patayin silang lahat. Nais nilang sumalakay mula sa gilid. Maganda ang taktika sa mga armas na hindi motorized. Sayang, hindi nyo alam kung ano ang tawag sa makabagong paraan. Pagpapalabas ng apoy para sa pagsabog. Ipakinggan nila ang usapan. Pagkatalo. Naintindihan mo na ba, Xiao Chance? Matapos ang 7-0 taon, ng pagsasanay gamit ang milyong-milyong leang na pilak, nagkaroon ka ng hindi matitinag na mabigat na pananggalang. Pinipiga ko ang mga ito. Ang gastos ay kailangan lamang ng 5 tael na pira-pirasong pilak para sa bala. Ang karahasan ang feudal na sistema na ipinagmamalaking nyo, sa harap ng mga absolutong batas ng pisika at kimika. Mas mababa pa sa isang dumi ng aso. Lahat ng tao sa kampo, itaas ang mga kutsilyo at sumulong. Ngayon, patagilid ang lungsod ng King Zhao. Hindi ito possible. Ang aking bakal na toreng nakalutang. Ang walang katulad na bakal na toreng nakalutang sa buong mundo. Prinsipe, magpaputok ka ng pana. Mabilis, magpaputok na kayo ng pana. Sila ay may 200 lang na tao. Sa aming lungsod, may higit sa 20,000 na hukbo. Gamitin ang mga pana para mapatay sila. Mga tagapana, maghanda na, umakyat na kayo sa mga balang. Basta pumasok sila sa 120 yarda na distansya. Pagsaluhan ng libu-libong palaso ang prinsipe. Itaga sila na parang mga porcupine. Si Laulo at ang kanyang grupo ng mga sinaunang tao ay tila may kakaibang tiwala sa kanilang distansya. Akala nila ang mga baril natin ay kasing ikli ng kanilang mga pana. Kaya't bigyan natin ang mayabang na prinsipe na ito. Ito ay isang batayang kurso sa pisikal na balistik. Distansya ng 150 hakbang. Hangin mula sa hilagang kanluran. Bilis ng hangin ay antas 3.
May mga mahika sila. Nagagalit ang Diyos. Ito ay mga anghel na bumaba mula sa langit. Bumuga ng kanyon, Panginoon. Pagsasagawa ng pagpasok sa lungsod. Prinsipe, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang buwan na ang nakalipas. Itinuro ninyo sa mga karaniwang tao dito sa opisina na basta't mabilis ang kutsilyo, ang mundo ay sa inyo. Ngayon, ano sa tingin ninyo, mas mabilis ba ang kutsilyo ninyo o ang bala ko? Ang nagwagi ay ang hari, ang talunan ay ang salot. Wala akong masabi. Nanalo kayo. Kung gusto niyong pumatay o magpahirap, bahala na kayo. Ngunit ang 3,000 sundalo ko ay walang kasalanan. Sila'y sumusunod lamang sa utos. Patayin mo. Sabi ko na ako ay negosyante. Ang mga labanan at pagpatay ay walang halaga para sa akin. Pumatay ng isang grupo ng mga warlord. Magpapadala pa ang korte ng isa pang grupo ng mga warlord. Napakalaki ng dinastyang yan. Hindi ko maaring dalhin ang mga tao ko sa labanan araw-araw. Tingnan mong mabuti. Prinsipe, ang 30,000 mong sundalo. Simula ngayon, lahat ay mag-aalis ng uniforme. Isama ka sa aking pangkalahatang komersyo ng mga negosyante na pangangalaga sa riles, at sa kagawaran ng seguridad ng minahan. Ang inyong sweldo ay doble mula sa komersyo. Tungkol sa iyo, Xiao Chance, mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Una, dalhin ang iyong mga tagapagtanggol at lumaban hanggang sa huli, at kami tatamaan kayo ng matindi. Pangalawa, pirmahan ang kontratang ito ng serbisyo. Maging tagapagtanggol ako sa seguridad ng samahan ng kalakalan ng ika-4 na dagat. Kumuha ng 1/1,000,000 na bahagi ng kita bilang sweldo. Para ayusin ang mga walang kwentang tulisan, at iba pang mga warlord, kailangan mong sakupin, hindi ko sakupin. Ito ay muling pagsasaayos ng ari-arian. Noon, umaasa ka sa pangungurakot sa mga tao para makakuha ng pondo ng militar. Tinawag ni Xing na mababang kita. Ngayon, sumunod ka sa akin. Gamitin ang lakas para protektahan ang ating mga ruta ng kalakalan at pabrika. Ito ang tinatawag na pagbibigay ng suporta sa rebolusyong pang-industriya. Pumirma ka. Kapag pumirma ka, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang ganitong uri ng baril. Sa hinaharap, hindi na kayo kailangang magsuot ng ganitong mabigat na bakal. Nakipaglaban na ako. Ako ang pumirma. Ako si Lin, ang pangunahing tagapangasiwa, ang maliit na tao ay nagkamali. Pinilit din ako ng maliit na tao. Pakiusap, mga pangunahing tagapangasiwa, ituring nyo na lang akong walang halaga at pakawalan nyo na ako. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko. Para sa samahan ng mga mangangalakal, para maging isang alila. Samahan ng mga mangangalakal sa buong mundo. Sa hinaharap, magiging nag-isang hari ng industriya ng asin sa Qingzhou. Umalis ka na sa Qingzhou, maliit na tao. Si Lao Lin ay walang tiwala sa ganitong uri ng hindi mapagkakatiwala ang ari-arian. Paano ito karaniwang hinaharap ng mga negosyante? Iyan pisikal na pagsira. Sobrang mura para sa kanila. Kakaumpisa lang ng ating minahan. Kailangan natin ng mga manggagawa para sa pagmimina ng karbon at asin. May katwiran. Gino Zhao, Gino Kui. Dati hindi ba kayo masyadong mahilig maghukay ng minahan ng asin? Hindi ba kayo masyadong mahilig mangikil ng yaman ng mga tao? Mula ngayon, lahat ng inyong ari-arian ay ipapailalim sa pag-ari ng Estado. Bilang pondo para sa simula ng samahan, tungkol naman sa inyo dalawa, ipapadala sa minahan ng asin sa kanluran ng lungsod. Araw-araw nagtatrabaho ng 6 na oras, walang sahod, tanging tinapay lang ang tanging kabayaran. Kung magpapabaya ka, hahampasin ka ni Xiao Dai gamit ang pamatok. Mag-isip-isip ka sa ilalim ng balon kung ano ang tawag sa paggawa. Ayaw ko na. Lolo, patawarin mo ako. Matagumpay na nakuha ni Lao Luo ang probinsya ng Qingzhou. Plano nilang magtayo ng riles ng tren. Siyempre, hindi lang riles ng tren ang plano nila. Magbubukas din sila ng bangko. Maglalabas ng papel na pera. Gagamitin ko ang mga produktong pang-industriya upang ibenta sa buong dakilang dinastyang Ming. Gamit ang financial leverage upang itali ang kayamanan ng emperador. Hindi maganda ang kalagayan ng dalawang tagapangasiwa. Mabilis na balita mula sa Beijing. Ginamit natin ang mga armas sa Qingzhou para sakupin si Prince Zhenbei. Nakaalarma na ito sa palasyo. Galit na galit ang emperor. Inisip niya na tayo ay mga rebeldeng nagbabalak ng pag-aalsa. Nakapagpadala na sila ng 150,000 na hukbo mula sa hilaga at timog ng Yangtze. Sinasabing balak nilang gawing parang lupa ang Qingzhou. 150,000 na sundalo. Haha, si Lao Lin. Mukhang ang unang riles ng tren ng dakilang yan ay walang pasahero na.
Ang 150,000 na tao ay hindi sapat para sa ganitong dami. Laulo, tuloy lang sa paggastos. Magsisimula na akong mag-produce ng gatlinggon at mga malalaking kanyon. Talagang nag-iba na ang takbo ng mga bagay. Mga walang kwentang mga ngalakal. Akala nila ay magagawang sakupin ang King Zhou gamit ang mahika, at pinagsama-sama pa nila ang 30,000 na bakal na kabayo ng prinsipe ng Zenbei. Para kang naninira sa akin. Sa paghuhukay sa Dragon Vein ng Great Yan. Nasaan ang matapang na general? Nandito ako. Bibigyan kita ng 150,000. Hindi na kailangang buhayin ang mga elite na hukbo mula sa Jiangnan at Jiangbei. Kahit anong mahika ang kanilang taglay. Nais kong ipantay mo ang King Zhao sa lupa. At ipabitin ang mga ulo ng 2 negosyanteng demonyo sa itaas ng women. Aking tatanggapin ang utos. Huwag mag-alala, mahal na emperador. 2 negosyante lamang ito. Ang prinsipe ng Zenbei ay nalugmok sa kanal. Ang 150,000 na hukbo ng huli ay kayang lunurin ang King Zhao sa isang laway ng bawat tao. Kaya't kayang lunurin ang King Zhao. Dapat nating doblehin ang inventaryo ng nitro at asupre. Sabihin sa mga supplier sa timog. Basta't maganda ang kalidad ng produkto, itataas ko ang presyo ng 0% para sa kanila. Huwag mo nang tingnan ang iyong luma at sirang libro, Laulo. Halika't tingnan ang bagong laruan ng kaibigan. Ano itong mga kalokohan? Malaking kanyon na pangsunog. Iyan walang kaalaman. Ito ang pinakamagandang likha ng sibilisasyong pang-industriya ng dakilang dinastyang Zheng. Manu-manong multi-barrel na machine gun. Karaniwang tawag dito ay Gatling. Walang pinagmumulan ng kuryente. Maaari ko lamang ibalik ang pinaka-orihinal na bersyon na manu-mano. Pinapagana ng gravity ang bala. Sa labas, pinapagana ng gravity ang bala. Ikot ng arm ang isang beses. 10 baril ang sunod-sunod na nagbubukas ng baril. Pinapagana ang pinakamalakas na mekanikal na ikot. Lololo. Alam mo ba kung gaano kabilis ang rate ng pagbaril nito? 300 bala kada minuto. Sabi na ng kasabihan. Namo Catherine Bodhisattva. Isang hininga, 3,006 na riyal. Mahal na awa, nagliligtas sa mga tao. Hindi ba't nagpadala ang emperador ng 150,000 tao? Ngayon, hayaan silang maranasan. Kung ano ang tinatawag na pisikal na pagligtas sa lahat. Ginoong Lo, Ginoong Lin. Ang 150,000 na hukbo ng palasyo ay nasa ikapitong araw na. Nakapwesto na sa labas ng lungsod, 10 milya ang layo. Ang kampo ay umabot ng 10 milya. Hindi na makita ang katapusan. Sa wakas ay dumating na sila. Tumayo sa ibabaw ng pader. Tanggapin ang aming mga bisita. Nakikinig ang mga demonyong negosyante sa loob. Dadalhin namin ang 150,000 na mga sundalong langaw mula sa dinastyang yan. Agad nabubuksan ang pinto ng lungsod. Luhod at magpasakop. Maaaring humingi pa ako ng awa sa harap ng hari para sa inyo. Panatilihin ang inyong buong mga bangkay. Kung hindi, kapag bumagsak ang lungsod, walang may iwan na kahit isang hayop o tao. Ang general na nakatayo sa ilalim ng lungsod. Pwede namang kumain ng kahit ano, pero huwag basta-basta magsalita. Ang labanan ay nakakasira ng samahan. Kayo, 150,000 na tao, naglakbay ng ganito kalayo. Sapat ba ang sweldo? Mas mabuti pang pag-usapan natin ang negosyo. Sumama ka sa akin at maging bahagi ng aking Four Seas Chamber of Commerce. Bibigyan kita ng 100,000 taels na buwan ng sahod. Paano? Magpakasaya sa pag-inom. Hindi umiinom, parusa sa alak. Ang mga archer ay mangunguna sa 1-0-0-0 na sundalo para atakihin ang lungsod. Ang unang umakyat sa pader ng lungsod ay makakatanggap ng gantimpalang 1-0-0-0 tiles at itataas sa 3 ranggo. Ginoong Luo, 1-0-0-0 na sundalo ang magsasagawa ng atake. Ang 200 nating mga musketeer ay sabay-sabay na bumaril. May mga puwang sa apoy na hindi kayang pigilin. Sino ang nagsabing gagamit tayo ng baril na pang-automatic? Lolo Lin. Pabuksan natin ang liwanag ng ating Gatling Bodha. Nagbago na ang panahon ng mga nakatatanda.
Grabe. Galit na galit si Thor. Tumakbo na, ah. Ano ba siksing, isang kakaibang nilalang? Ginoong Wong. Ang gango ay pagbati lang. Ngayon ay maaari na nating pag-usapan ng maayos ang tungkol sa pagbili ng mga tiyak na detalye tungkol sa mga ari-arian ng kaharian ng Dayon.